For your Holy Spirit. You are free to move in this place. Ikaw mausap sa amin ngayon. Let your Spirit fill this place. Lord, as I proclaim your word, Lord, itago mo ko, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Tayahan mo na, Panginoon, yung salita lang na nanggagaling sa iyo. Ayun lang yung sasabihin ko. Maraming salamat po. Thank you sa privilege to stand in front of your people, Lord. I don't deserve to stand dito sa harap. Pero bigyan mo ko ng privilege and I thank you for that, Lord. Maraming salamat. Tago mo ako sa iyong likuran. Teach us. Teach us. Give us wisdom to understand every word na sasabihin mo sa amin ngayong umagang ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, mapapurihan ka namin, may taas namin yung pangalan mo sa oras na ito. Ito pong aming panalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Before we start, I want to make things clear po muna sa atin. Dun sa mga tao po na nakarinig ng mga preaching ko po nung mga nakaraan na linggo. I want to make things clear, hindi po ako galit. Kasi kung galit po ako, pagbaba ko ng stage, hindi ko na kayo kakausapin. So hindi po ako galit. So lang po yung i-clear sa inyo. Bakit po ako gigil pag nagsasalita? Bakit po ako gigil when I preach about sin? Kasi gigil ako na makasama tayong lahat sa langit. Yun po yun. Bakit gigil ako pagka whenever I talk about sin, sobrang gigil ako. Kasi I want every one of us to be there. Kasi ayoko na merong maiiwan sa atin. So lahat tayo magkakasama sa langit. Hindi lang tayo dito. Hindi lang tayo na hindi lang po tayo dito magkakasama, hindi lang po tayo dito magsasaya, kundi pati sa pagdating natin sa langit magkakasama po tayo. That's my intention. God hates sin. Gusto ko po yun na, nung mga nakaraang preaching yun, yung gusto kong maiunawaan natin. Because many Christians, they don't take it seriously. Since they don't take it seriously. Alam niyo po ang kasalanan, nino-normalize na. That's why gigil na gigil ako pagka yung pinag-uusapan natin yung sin. The Sodom and Gomorrah had been burned because of sin. Yung mga Israelites nilamon ng lupa because of sin. Si Ananias and Sapphira, they died instantly because of sin. That's why gigil ako sa sin. Pag nag-uusap ako sa inyo because I love you. Hindi ako galit sa inyo. I'm not angry at you, I'm not mad at you, I'm just preaching the scripture to you. Dahil gusto ko, lahat tayo ay pupunta ron. And yung pag-uusapan po natin ngayon is the test and result. So, yun po yung pag-uusapan natin. So, ngayon po ay hindi po tayo mag-uusap tungkol sa kasalanan. Pahinga muna. Baka sabihin nyo, ito lagi na lang kasalanan yung mini-preach.
Pahingayin mo naman kami para manguya naman namin yung mga pinag-preach mo ng mga nakaraan. So, hindi po tayo mag-uusap ngayon dyan. Pag-usapan po natin ngayon is test and result. So, yung text po natin ay makikita po natin yan sa Genesis chapter 22, verse 1 to 18. Hindi po natin babasahin lahat yan kasi para may part din kayo. Para pag uwi nyo sa bahay nyo, basahin nyo po yung ating text. Kasi baka meron po akong maling masabi. Di ba? Alam nyo. Papupuntahan nyo si Pastor Kiel. Pastor Kiel, parang mali yata yung sinabi ni, wala dito sa text yung sinabi ni Kuya Carlo Yun po. So, para tayo may assignment. May assignment po tayo. Test and result. Sino po ang nag-exam? Sino po yung mga nakaranas na exam? Ayun. Ang exam po lagi may result. Tama po? Kaya lang, ang result hindi laging okay. So, may result na sablay. May result na sablay. Meron din namang result na okay na. Pasang-awa. Pero meron din naman pong result na sobrang ganda. Ano po yan? Top notcher. Yun. May mga result na pang masteral. So, yun po. So, yun pa pag-uusapan natin. Genesis chapter 22, verse 1. Ang sabi niya po dito, sabi niya, sometime later, God tested Abraham. Sino nga po ulit yung nag-test kay Abraham? Yun. So, kapag kayo ay sinusubok, ang Diyos yung sumusubok. Sabi po ng scripture, hindi kanya tutoksohin. Hindi kanya tutoksohin na gumawa ka ng kasalanan. Hindi tayo tutoksohin ng word. Sabi yan ng scripture. Pero, sabi ng scripture, tinetest tayo ng Diyos. Kasi gusto makita ng Diyos, sino sinasamba mo? Kanino ka ba talaga naniniwala? Nasaan ba ang pananampalataya mo? Yan po yung pag-uusapan natin. Kaya ulitin po ang Diyos po ang nagte-testing sa atin. Pag temptation yan, hindi yan sa Diyos galing. Okay po. Naintindihan po natin. Sure, talaga, tatanungin po kayo sa mga small group nyo. So, sabi po dito, then God said, ay sumagot pala muna sa Abraham. Sabi niya, He said to him, Abraham, sabi ni Abraham, here I am, he replied. Tayo kasi pag tinetest na po tayo ng Lord, tapos pag may sinasabi sa atin yung Lord, di na natin pinapansin. Ang hirap-hirap naman ito, Lord. Tapos may nagsasalita na, sabi niya, andito lang ako sa tabi mo. Pero tayo, napakahirap naman ito. Ba't naman kami, walang pera ngayon. Wala tuloy kaming ulam. Ano ba yan? Napakahirap naman ng exam. Si ma'am nagbigay ng reviewer pero wala doon sa ni-review kayong exam. Kaya hindi natin narinig. Pero tingnan niyo ba, walang sinabi si Abraham. Nung tinawag siya, Abraham. Sabi ni Abraham, here I am. Yun. Hindi siya ulo. Ayun, hindi siya nag-sin song. Oh, may mga guilty ata dito ng mga nagsisin song. So, hindi niya sininsan ng Diyos, no? Sabi niya, here I am. Hindi niya sinabi, oh Lord, susubukin mo na naman ako. Alam ko na yan, kaya mo ako tinatawag. Mahihirapan na naman ako niyan, susubukin mo na naman ako. Sabi ni Abraham, here I am. Here I am. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac. Yan po yung sabi niya. Sabi niya, take your son, your only son, whom you love. Hindi lang po mahal ni Abraham si Isaac. Hindi niya lang po siya mahal. Kung alam niyo po ang story ni Abraham, ano po si Isaac? Siya ay
Yun! Siya kasi yung pangako eh. So nagagets na po natin kung ano na po yung gravity nito. Nung pinag-uusapan natin, take your son and sacrifice him there as burnt offering on a mountain I will show you. Ulitin ko po, ito po yung pangako. Sabi niya, okay, binigay na kay Abraham yung pangako. Oh, Abraham, ito na yung pangako ko sa'yo. That's my promise to you. Tapos mga sumunod, ilang years, Abraham, dalhin mo yung pangako ko sa'yo. Ialay mo yan sa akin. Sulu as burnt offering. Ibig sabihin, mawawala na yun sa'yo. Wala pa, parang wala pang ano eh, hindi pa natin nakukuha yung gravity nun eh. Sabi niya, yung pangarap mo, i-sacrifice mo sa akin as burnt offering. Ano ba? Sige, ulitin natin. Ano po yung pangako sa inyo ng Lord? Meron po bang pangako sa inyo ng Lord na pinangahawakan kaya? Buhay na walang hanggan. Dito, sa mundo, ano po bang, sa tingin nyo, ano yung pinangako sa inyo ng Lord? Peace. Kapayapaan. Sa mga nag-aaral. Sa mga nag-aaral, syempre, ang goal is makapagtapos ng pag-aaral. Future. Yumaman. Yan na. Yumaman, tama po. So, future. Ito. Ang sabi ng Diyos, Abraham, dalhin mo sa akin yung future mo. Isaac was the future. Kung hindi po, kung wala sa Isaac, wala tayo. Wala po tayo. So, future. Sabi ng Diyos, Abraham, sacrifice your future as a burnt offering. Yung pinakamamahal mong bagay na pinanghahawakan ngayon, ano man yan, hindi ko po yan alam. Ikaw at ang Diyos na nakakaalam po yan. Ano yung bagay na yan na pinanghahawakan mo ngayon? Ang sabi ng Lord, offer it to Him. Ang sabi ng Lord, sacrifice it as a burnt offering. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. Sabi po ng scripture, faith. Without faith, it is impossible to please God. Sabi po, pag wala kang faith, hindi mo mapiplease ang Diyos. Pero sabi din po ng scripture, faith without work is dead. So, ang faith, na wala ka namang ginagawa sa faith, patay. Kaya nga, yung verse na susunod dun, sabi, early the next morning, listen po, Abraham got up and loaded his donkey. So, he acted on his faith. Now, his faith was not dead. Nagagets po natin. Marami po kasing mga Kristiyano, may faith, walang gawa. Marami po kasing Kristiyano, they just say it. I have faith in God. Pero pag dumanas na, pag ganito na yung sitwasyon, gipitan na yung sitwasyon, wala nang act. Wala nang action. Ito pong preaching na to ay nagawa ko pa November 18 pa po ito. November 18 pa po ito. Sabi niya, ulitin ko po, take your son. Naalala ko po, sinat ko po kasi yung tito ko. Yung tito ko po siya po ay DJ sa Barangay LS. So, nag-promote bigla. Hindi ba? Siya po ay DJ sa Barangay LS. So, sabi ko po sa kanya, sinat ko siya ulit, Kuya, naalala mo yung promise mo na akin, na kung sumama ako sa'yo,
yung kikitain ko sana ay sa akin lang. At nakakapagtrabaho ako. At magagawa ko yung dream ko. Ang dream ko po kasi maging filmmaker. Sana ano na ako, unti-unti. Sabi ng tito ko sa akin, no, yung pera mo sa'yo lang. Yung hindi ka magbabayad ng kuryente, hindi ka magbabayad ng pagkain. Pag lumabas kami, kasama ka. Pag lumabas daw sila ng bansa, kasama ako. Yun yung sabi ko. Sabi ko sa kanya, Kuya, natatandaan mo ba yan? Sabi niya sa akin, nag-reply siya. Sabi niya sa akin, oo, yun naman talaga sana yung plano. Pero tinawag ka. Yun yung sabi sa akin. Sabi niya, take your future, take your dream, and sacrifice it as a burnt offering. And you acted, and he acted din sa faith, din sa pinaniniwalaan ni Abraham. Katulad po nung nangyari sa akin, pinili ko po mag-ministry. Tinawag po ako ng Lord mag-ministry. Hindi ko po sinasabi tinawag po ako mag-preach, tinawag po ako mag-ministry. Yun po ang sabi yun ang tawag sa akin ng Lord. Eh nung nandun na po ako sa ministry, yung time, napapatanong ako sa Lord, Lord, ito na ba yung pinagpalit ko? Ito na ba yun? Wala na akong pera. Wala akong pera. Nasasaktan pa ako. Wala na akong pera, nasasaktan pa ako, Lord. Kung nandun sana ako, Lord, may pera na ako, at kapag nasaktan pa ako, pwede ko silang i-cut off yung mga tao na nakasakit sa akin. Just how easy. Sana yung mga bagay-bagay. Tapos hindi pa nakontento yung Lord. Sinubok na naman kami ng mag-asawa. Kami pong dalawa. Sinigang mix. Alam niyo po ba yung sinigang mix? Sinigang mix lang po. Walang gulay. Walang sibuyas. Walang asin. Walang asin. Walang karne. At walang kanin. Sinigang mix lang. At tubig. Yun yung kinain namin mag-asawa. Ay, hinigop pala. Sabaw pala yun. Yun yung hinigop namin mag-asawa. Napapatanong na ako, Lord! Sigurado ko ba talaga? Ito ba talaga yun, Lord? Ito na ba yun? Parang di ko makita yung pangako mo dito eh. sabi ko po sa kanya noon, sabi ko, di ko makita, Lord eh. Tapos, ito na naman. Meron na naman. Yung gas namin, ito po yung letter E. Halimbawa, ito yung letter E. Ibig sabihin po ng EIMT. Andito na siya. Lampas na doon sa E. Sabi ko, ang prayer ko na lang sa Lord. Sabi ko, Lord, dalhin mo na lang kami sa lugar kung saan kami pupunta. Dahil wala na kaming panggas. Ginagawa po ng Lord, nakakapunta kami doon sa lugar na pupuntahan namin at nakakabalik pa kami dito. Wala nang gas. Intindi. Sabi niya sa akin, sige nga, papakita ko sa iyo ito. Wala ka ng gas? O sige, mas magpapakilala ako sa iyo. Tapos pag tinignan niyo po yung gulong ng kotse po namin, at kung maawa po kayo, pwede naman po. Mamaya. Hindi ba? Joke lang. Pag nakita niyo po yung gulong ng kotse namin, yan po ay para ng pang-racing, yung yung pudpud na talaga. Parang gano'n na po siya. Tapos, pag tinitingnan ko, may crack na siya. Sabi ko, Lord, ano ba to? Yung gulong namin, may crack na. Pero tingnan niyo po, ang ginagawa ng Lord. Dinadala niya kami ng Bacoor, tapos dinadala niya ulit kami dito nang hindi nasisira yung gulong. Amen. Lord! Kaya po gusto ng Lord, ibigay mo sa Kanya yan.
Gusto po ng Lord, ibigay mo sa kanya yung hawak mo. Yung pangako niya na yan sa'yo. Nandiyan na yung pangako na yan. Sabi niya, sige, bigay mo sa akin yan. Bigay mo sa akin yan. Kasi doon mo mas makikita yung power ng Lord. Hindi mo yun makikita pag nasa iyo lahat eh. Pero pag nawala na lahat sa'yo, then, doon mo makikita yung power ng Lord. Wala nang gas, pero nakaka-andar pa. Tapos ngayon, ito po, maganda. Nagsisinigang mix pa rin po kami. Pero may karne na. Ayun. At may gulay pa. At ang dami pang kanin. Grabe. Grabe po ang Lord, no? Amen po ba? Nagasawa, tingnan po natin yung faith ni Abraham dito. Nung habang sinusubok na siya. Sabi niya sa verse 5, sabi niya, "Stay here with the donkey." Sabi niya po ito sa sermon. "While I and the boy go over there. We will worship." Tapos sabi niya, pero alam po ni Abraham nung time na yon, papatayin si Isaac. Alam niya yon. "We will worship. And we will come back to you." Hindi niya po sinabi, "I will come back to you." Nakita niyo po yung faith. We will come back to you. Sabi ni Abraham kasi, pangako to ng Lord eh. Ano man yung mangyayari dito, uuwi ako, babalik ako, nadala ko pa rin yung pangako ng Diyos. Yun yung gusto ng Lord na maging approach natin when He is testing us. Gusto ng Lord na we will come back. Yun yung gusto ng Lord. Sasabihin natin na babalik ako, dala ko pa rin yung pangako ng Lord. Grabe. Pero bago po namin patuloy, mabilis lang. Ano po ba ang opposite ng faith? Gay, lugi. May mga nandito kasi kanina eh. So sabi po kasi nung kanina, doubt daw. No? Eh sabi po ng Bible, we live by faith and not by sight. So ang opposite po ng faith is not doubt. Ang opposite po ng faith ay sight. Kung ano yung nakikita mo. That's why, kung naalala niyo po si Peter, lumubog siya sa tubig because of what he saw. Nasa tubig pala ako! Dapat nalulunod ako! Ganun yung isip niya. So, ganun po yung naging isip. So, ang opposite po, ito pong lagi nating iisipin. Ang opposite ng faith is sight. Kung ano yung nakikita mo. Hindi po yung doubt. Si Abraham, sasabihin ko po sa inyo, kasi nasa Bible po ito, he doubted God. Naniniwala kayo? Na nag-doubt sa Diyos. Kasi may product po yung doubt niya. Si Ishmael. If he didn't doubt the Lord, walang Ishmael. Pero dahil he doubted the Lord, nagkaroon ng Ishmael. Pero siya pa rin yung tinawag na father of faith. Ibig sabihin, hindi porket nagda-doubt ka sa Lord. Hindi porket nagda-doubt ka sa Lord, wala kang faith. Yun nga, yun. Doon mo yun gagamitin eh. Kasi kung hindi ka nagda-doubt, saan mo gagamitin yung faith? Wala kang paggagamitan nun. Wala kang paggagamitan. Ang faith ay nandyan kasi gagamitin mo yan sa doubt. When you are in doubt, dahil dun sa mga nakikita mo, wala na tayong pera. That's the time faith comes in. Amen.
Now, ito na po. Bibilisan ko po. Dito tayo sa result. Gusto ko po result eh. Alam ko, gusto nyo rin yung result eh. So, sige po. Sa result tayo. Ito po yung sinabi niya. Patapos na po tayo. Pero, ayun. Sabi niya, sige, verse 12 po muna. Ito yung sabi niya sa verse 12. Do not lay a hand on the boy. He said, do not do anything to him. Now, I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. So the purpose of the test is para malaman kung sino. Sino sinasamba mo? Ang Diyos o the promise? The promise giver or the promise? The gift or the giver? The blessing or the blesser? The purpose of the test is para malaman sino sinasamba mo. Sino ba yan sinasamba mo? That's the purpose of the test. And the result of the test, eto na po. Sabi niya dyan. Then the angel of the Lord called to Abraham. Verse 15 po ito. Then the angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, hindi mo winidheld sa akin yung future mo, hindi mo winidheld sa akin yung pangarap mo, yung dream mo na maging sundalo, yung dream mo na maging doktor, yung dream mo maging engineer, yung dream mo maging successful, hindi mo winidheld sa akin yan. Ito na. I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Amen po ba? Wala pong palakpakan, Lord. Amen. Dahil hindi mo pinagkait. Sabi po ng Lord, dahil hindi mo pinagkait sa akin yung pangarap mo. Dahil hindi mo pinagkait sa akin yung inaasam-asam mo na yan. Dahil hindi mo pinagkait sa akin yung boyfriend mo. Dahil hindi mo pinagkait sa akin yung girlfriend mo. I will surely bless you. Amen. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Even yung hindi na dapat nasa iyo, ay ibibigay din sa iyo ng Diyos. Ay idadagdag din na sa iyo ng Diyos. Yung parang na doon sa mga kaaway, sabi niya kay Abraham, yung parang your descendants will take possession of the cities of their enemies. Kahit yung mga sa kaaway na, ay ibibigay pa rin sa kanila. That's the God that we serve. Amen. Amen po ba? Amen. Talaga? Amen. Talagang pinaniniwalaan po ba natin yan? Amen. And through your offspring, all nations on earth will be blessed. Kung ano po yung, naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay Diyos kahapon, ngayon, magpakailanman? Amen. Totoo po, naniniwala. Sino yung mga naniniwala? So ito po sasabihin ko sa inyo, yung ginawa niya kay Abraham, gagawin niya sa'yo. And all nations on earth will be blessed. Yung kalugkob, mabibless. Dahil sumunod ka sa Lord. Dahil sumunod ka sa Lord. Maganda po yung result, tama po. Pero we have that attitude, katulad ng kay Abraham, na sumagot siya, hindi siya nagmaktol. Na kahit na naiisip niya, napangako sa akin ito ng Lord. Bakit kukunin ng Lord? Bakit iaalay ko ito sa Lord? Hindi siya nagmaktol. But he said, here I am. When God is testing you,
Ang gusto ng Diyos marinig sa'yo ay, here I am. When the Lord is testing you, gustong marinig ng Lord, here I am. Alam niya yun, napapagod ka. Alam niya yun. Alam niya rin nagdadalawang isip ka. Alam niyang nagda-doubt ka. Alam niya yung lahat. Alam niyang nasasaktan ka. But He wants to hear. Gusto niyang marinig sa'yo na sabihin mo na, Lord, here I am. Hallelujah. Kung ikaw yan, na nandyan ka sa punto ng buhay mo ngayon, na you are in doubt sa Lord. Lord, tama pa po ba itong ginagawa ko? Lord, nasa tama pa po ba akong landas? Lord, ginagawa ko naman ito para sa'yo. Pero hindi mo nakikita yung result. Sabi ng Lord, sabihin mo lang, here I am. Here I am. Yung pangako na yan ng Lord sa'yo, yung bagay na mahal mo ngayon, pag yan ay sinurrender natin sa Lord with faith, and we act on our faith, i-bless you ng Lord. Ng mas maraming beses pa. Sabi ng Lord, I will surely bless you. I will surely bless you. And all the nations on earth. And yung buong Kalugod, yung buong San Roque, yung buong Dorotea, yung buong Nayo, buong Halang, will be blessed. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your power. Thank you for your faithfulness. Lord, kausapin mo po, Panginoon, yung mga kapatiran namin na nagda-doubt ngayon. Comfort them. Comfort them, Jesus. I pray breakthrough sa lahat ng taong naririto, Panginoon. Lord, let your blessing fall on your people right now. Teach us how to really pray to you, how to really trust you, na kahit nandun kami sa oras ng nakakapagduda, Panginoon. Dahil kahit na kami nasa oras ng pagkatakot, Panginoon, natatakot kami, hindi namin alam kung ano yung magiging future namin, Lord. But Lord, you hold the future. But you hold the future, Jesus. Hindi namin alam kung ano yun na yung gagawin namin susunod na step. Graduate na kami, Lord. Hindi na namin alam yung gagawin namin susunod na step. The Lord holds your future. He loves you. Sasamahan ka ng Lord hanggang dun sa bundok na sinabi niya kay Abraham.
We just need to have the attitude na katulad nung kay Abraham. Lord, here I am. Here I am. Thank you, Jesus, for your time. Thank you, Jesus, na sinamahan niyo kami ngayong araw na ito. And thank you for the cross, Lord. Because by that cross, we've been saved. Thank you. And tulungan niyo po kami na maunawaan namin yung mga salita na sinabi mo sa amin ngayon. Teach us how to trust you like Abraham trusted you. And Jesus, we praise you, we bless your name. And this is all that we pray, Lord. Sa dakila at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen.